Engineer. Kung wala talaga tagulan o kung wala, ay kasya pa naman itong nanditong nakaimbak sa imbak ng tubig. Hanggang kailan ho, Engineer? Kaya pa kaya nga medyo matagal-tagal pa? Kahit mahigit isang buwan pa ang kakayanan nito na kahit na walang ulan, kaya pa nito. So isang buwan, pero bakit ho may mga lugar na ho ang na sineserbisyohan ho ng Maynila dan talagang wala na hong makuhang tubig? Kasi malit 32 cms na lang kasi yung nire-release natin, nire-reserve natin para sa pagdating ng siguradong tagulan. Aha. Ano yun? May tulo pa sa gripo pero hindi na ganun kalakas ang nangyayari? Ganun ang effect ng pagbabawas ng release dito sa Angat. Aha. Engineer, kailangan ba nating maalarma sa sitwasyon ng Angat o kakayanin pa naman hanggang dumating itong mga sunod-sunod na bagyo? Kakayanin pa naman yan, Ria. Ang sinasabi ho nila, tayo lang daw ho yung bansa na nagdadasal na magkaroon ng bagyo para mapuno yung ating dam. Totoo yan, Rhea. Bubuhay tayo sa bagyo. Aha. So sa tingin nyo ho, panahon na para kumuha ho ng ibang sources pa ng water, mag-develop po ng iba pang dam? Tama yun, Rhea. Kailangan talaga mag-construct na ng karagdagang mga water sources kamukha ng Laiban Dam. Alright, Engineer Herman, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga pong muli. Magandang umaga pa rin. Engineer Rodolfo Herman, ang Plant Manager ng Angat Dam. Sa ibang balita, pinalayang anak ni Kamali Commissioner Elias Yusuf na si Nuraldin iniharap na sa media pero hindi siya pinayagang magbigay ng pahayag. Sa halip si Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. ang nagkwento kung papaano pinalaya ang batang Yusuf. Ay Boke Adjong, iniwan si Nuraldin sa isang gusali sa Master Son Avenue sa Cagayan de Oro City. Hindi naman masagot ng mga otoridad kung sumailalim na ang batang Yusuf sa medical check-up. Halos isang buwan ding nasa kamay ng mga kidnapper si Nuraldin at ayon naman kay Brigadier General Ray Ardo, commander ng 103rd Brigade ng Philippine Army, tinutugis na ang mga tumukot kay Nuraldin. Sa ibang balita, presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman. Simula po ngayong alas 6 ng umaga, 75 sentimo kada litro ang dagdag presyo ng Sea Oil at Chevron sa gasolina, diesel at kerosene. Ang Phoenix Petroleum Philippines, nagpatupad na din po ng dagdag presyo sa gasolina at diesel. Nauna nang nagpatupad ng price hike ang Shell kaninang hating gabi. Ang dagdag presyo ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Wala namang abiso ang iba pang kumpanya ng langis kung magpapatupad din sila ng oil price hike. Dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway, tuloy na po simula August 16. Ayon sa Toll Regulatory Board, maaari nang ipatupad ang bagong toll rate sa Alabang-Calamba portion ng SLEX. Tanging isang temporary restraining order mula sa korte lamang ang maaaring pumigil sa toll increase. At narito po para sa Class 1 vehicle tulad ng kotse at jeep, ang dating 22 pesos magiging 77 pesos na. Sa Class 2 gaya ng bus, magiging 155 pesos naman ang inyong babayaran at 232 pesos naman para sa Class 3 vehicles tulad ng malalaking truck. Bagyong Kaloy patuloy nang lumalayo sa Pilipinas. Kaninang alas 4 ng umaga, namataan po ang bagyo 420 kilometro kanluran, hilagang kanluran ng Dagupan City. May lakas itong 65 kilometro kada oras at bugso ng hangin na aabot sa 80 kilometro kada oras. Gumagalaw ito sa bilis na 11 kilometro kada oras sa direksyong hilagang kanluran. Bukas, sinaasahan na nasa 610 kilometro kanluran, hilagang kanluran ng Dagupan City ang bagyong Kaloy. Simulan na po natin ang balitaan sa mundo ng showbiz. At narito na po si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Taiwanese actress na si Barbie Hsu, ibinibenta ng kaibigan at co-star niyang si Richie Ren. 10 years nang magkaibigan ng dalawa at dati nang nagkatrabaho sa TV. At sa press conference ng kanilang first movie together na The Dragon and Phoenix Inn, hinayag ng aktor na willing daw siyang tulungan ng dalaga na mahanap ang kanyang Prince Charming. Ang tipo namang lalaki ni Barbie, yung physically at emotionally healthy raw. Up next, ang bagong game show ni Joey De Leon sa Kapuso Network at ang Germany invasion ng pelikulang Karate Kid. Stick around.
Salpukan ng